Bugbog sarado, duguan, pikit ang mga mata sa pamamaga, naka-duct tape pa yung bibig, at nangingitim na yung mga paa nang dahil sa frostbite na dulot ng sobrang lamig. Ganyan yung naabutan ng 911 rescuers nang matagpuan nila ang isang babaeng tumawag sa kanila para humingi ng saklolo. Isang babaeng ikinulong para tuluyang mamatay sa loob ng isang basurahan na punong-puno ng yelo. Kinulong ha? Isang inang pinilit lumaban hindi lang para sa sariling buhay, kung hindi para sa buhay ng kanyang mga anak. So sino nga kaya itong babaeng ito? At paano pa niya nagawang mabuhay matapos siyang iwan na naghihingalo, duguan, at naninigas sa lamig sa loob ng isang maliit, marumi, at masikip na basurahan. 30s, uunahan ko na kayo. Isa na namang napakasensitibong kwento yung ibibigay ko sa inyo ngayong araw. Nakakadulog siya ng puso dahil kwento na naman ito, Diyos ko, ng domestic violence, no? Madalas natin nakikita sa social media yung mga ganitong kwento. Hindi lang po yan basta-bastang paulit-ulit pero nakakadurog ng puso. Kung hindi, nakakainit din po talaga ng ulo at nakakakulo ng dugo dahil alam natin na nangyayari ito sa mga mahal natin sa buhay, sa paligid natin. So kuha muna kayo ng tubig o malamig na soft drinks, pampalamig ng ulo para sa kwento natin ngayong gabi. Sino nga ba itong si Terry Gendusa Nicolay? At paano niya nalampasan ang bigit ng kamatayan na dulot mismo ng lalaking minsan niyang minahal at pinakasalan? Four harm. This is drugs. January 31, 2004, isang napakatahimik at napakalamig na gabi sa Racine, isang tawag ang pumasok sa linya ng 911 kung saan narinig ng dispatcher na sinabi ng caller na tinangka daw siyang patayin ng dati niyang asawa. Ayon sa caller, nasa loob daw siya ng basurahan na punong-puno ng snow na nasa loob naman ng truck ng kanyang ex-husband na noong mga panahong yon ay nagdadrive para ilayo at itago siya sa hindi niya malamang lugar. Maririnig sa tawag na talagang nahihirapang magsalita yung babae. At tila ba bawat salitang lumalabas sa bibig nito, pilit na pilit na. Ganun yung tunog. Dahil dito, tinanong ng 911 dispatcher kung siya ay nakaposas. At sinagot naman ng babae na siya ay naka-tape siya. Dahil dito, muling nagtanong yung operator kung paano niya nahahawakan yung cellphone niya kung nakatali ang mga kamay niya. Base sa tono ng usapan nila, mapapansin na parang hindi naniniwala yung operator. Ano ba to? Nagtitrip ba to? Prank caller ba to? No? Sa pagpapatuloy ng usapan, maririnig na lalong nahihirapang huminga na yung babae. Dahil parang pabalang na at walang gana pa siyang tinatanong ng operator na parang, sumaba akong makausap? O gusto mo lang huminga? Just imagine, no, gaano kaya karaming prank calls ang natatanggap nila sa isang araw para maging ganito ka-skeptical itong operator na ito sa mga tawag na natatanggap niya.
Pero kahit hirap, pinilit ng babaeng magsalita at dito na nga niya nabanggit ang kanyang dating asawa ay si David Larsen at ito ay nakatira sa 26841 Oak Ridge Drive. Ayan po yan. Mga detalye na naging dahilan para masimulan ang search and rescue rescue mission sa kasong ito. So ito na, the search. Bandang 10:57 a.m. nakarating sa Racine County Sheriff's Department ang tawag mula sa 911 at dalawang police officers ang agarang pinadala sa nasabing address. Pagkarating sa bahay na ito, sinubukan nilang kumausap ng sino mang nakatira dito, pero kahit anong sigaw, katok at saka doorbell nila, ay wala po talaga sumasagot. After 20 minutes, matapos tiyakin ng dispatcher na ito na nga yung tamang bahay na tinutukoy nila sa pamamagitan ng pagtawag doon sa numero ng teleponong nakarehistro, doon sa narinig nilang na-forward sa isang answering machine, napagdesisyonan ng mga pulis na basagin na yung isa sa mga bintana para makapasok na nga sila doon sa nasabing bahay. Sinubukang hanapin ng mga pulis sa loob ng bahay yung babaeng tumatawag doon sa 911. Sumisigaw sila, "Hello, hello, sino pa dito po ba yung kausap namin?" Para maghanap nga ng tao at ipaalam na nandun na yung presensya nila para iligtas yung humihingi ng tulong. Na mapasok ang bahay na to, bumungad sa kanila ang isang malaking mantsa ng dugo na naiwan nga dun sa carpet at mga gamit. Partikular na yung mga upuan na balibaligtad para bang gulong-gulo na dahil sa pagbubuno ng mga tao. Nakakita din sila ng empty handgun case at baseball bat na nakahilig sa isang dingding malapit sa lamesa. Duct tape at dugo ang damit na nakumpirma na kasuotan ni Terry ng araw na yon. Nakita naman ito sa basurahan na nasa kusina. Pero sa dami ng nakita nilang ebidensya na maaaring makapagpatunay na meron ngang naganap na krimen, mapapatanong ka na lang, asa na kaya si Terry at yung mga bata? Ang sagot, wala. At nananatiling pala isipan pa rin ng mga oras na yon kung saan dinala o kung buhay pa nga ba sila. Pagkabalik sa opisina, si Thomas Sweet, ang parehong pulis na pinadala sa naunang bahay, ay nakatanggap ng tawag mula sa isang Nick Nicolay na nag-aalala sa kanyang asawa at dalawang anak. Sabi ni Nick sa pulis na pumunta yung asawa niya sa bahay ng ex-husband nito sa Oak Ridge Drive para sundin yung mga bata at dapat ay nakabalik na ang mga ito pero wala pa ring balita maging ng mga oras na yon. So dahil po sa pag-uusap na yan, na pag-isip-isip ni Officer Sweet na ang tinutukoy na bahay ni Nick ay yung parehong bahay na pinanggalingan nila. Dahil dito nagsuspetsa na yung mga pulis na baka may nangyayaring ang krimen at napagdesisyonan nila na bumalik sa bahay ni David Larsen. So bandang 12:30 p.m. na tanghaling tapat, nakumpirma nila na walang nagbago sa nasabing bahay mula nang huli nitong iwanan. Pero nalaman nila mula sa isang witness na kinarga ni David Larsen yung kotse ni Terry sa isang trailer truck. Dahil sa pag-aalala, nag-request ng dagdag na tulong yung mga kapulisan. Bandang 1:14 p.m. nasama na sa listahan ng missing and endangered si Terry na naging rason para mag-release ng alert ang mga kapulisan. Sa patuloy na pag-iimbestiga ng mga pulis, nalaman nila na si David ay isang air traffic controller sa Milwaukee Municipal Airport. Ngayon, may pangalan na itong Chicago Executive Airport sa Wheeling, Illinois. Mayroon siyang isang baril at dalawa pang properties sa Milwaukee at Racine County. Marriage and abuse. So siguro sa mga oras na to, napapaisip kayo na parang suspense movie na yung pangyayari. Na tila ba isang kwento na maaaring makakapture ng interest ng mga tao dahil talagang nakakatakot at nakaka-stress at nerve-wracking yung mga pangyayari. Ganito yung nararamdaman ko nung pinanood ko yung pelikula ni Halle Berry. Kung naaalala nyo yung The Call, kung napanood nyo siya. But unfortunately, this is not just a movie. This happened in real life. And as much as I want for this nightmare to just be a fictional scene, it's not possible. Ang katotohanan inabuso po ang babaeng ito and she was subjected to such kind of misery. So haunting that it gives me chills. And I can just imagine how hard it is every day for 911 operators. Lalo pa sa tuwing makakatanggap sila ng mga kasong talagang makakapangilabot sa'yo, di ba? Imagine mo araw-araw ka nakakarinig ng mga nagsisigawan. Yung bang pagsigaw na may silakbot, yung may certain na tono, may certain na tining na hindi na mawawala sa tenga mo. Pero sabi nga nila, lahat ng pangyayari, lahat ng insidente at lahat ng krimen ay may kwento. Kaya naman, paano kaya napunta sa ganitong sitwasyon si Terry?
At sino nga ba si David Larsen sa buhay niya? So 1996 po, no, magbabacktrack tayo. Nagpakasal at naging masaya sina Terry at David sa unang mga taon ng pagiging mag-asawa nila. Nagkaroon sila ng 2 anak na babae na sila Amanda at Holly at nagsimula ng buhay at mga pangarap na magkasama. Sa una, syempre, masaya sila. Walang problema at payapa naman yung buhay nila. Pero hindi nagtagal, unti-unting lumabas ang tunay na kulay at pagkatao ni David. Naging magagalitin na daw to. Naku, ganyan ba yung mga relasyon nyo? Tingnan nyo ha. At naging mapanakit na rin daw to a point na konting pagkakamali lang nung mag-iina, nagsisisigaw na raw agad sa galit. Dahil dyan, para bang hindi na sila komportable din sa sarili nilang tahanan, itong si Terry at mga anak niya. Ayon sa kanya, pag yung mga tuwalya nila hindi raw nakatupi sa paraan na gusto ni David, nagwawala na siya. Gusto rin ni David na tuwing maliligo si Terry, dapat iwan niyang nakabukas ang pintuan ng CR nila. Napaka-weird, di ba? Binubugbog din siya nito at minsan pa nga ay pinupukpok ang ulo niya sa pintuan sa tuwing ito ay nagagalit. Pag ginagawa to sa inyo ha, umalis na kayo. Sa likod ng lahat ng mga pang-aabusong ito, laging sinasabi ni David na ang dapat sisihin sa galit niya ay si Terry. Na kung inaayos lang ni Terry yung kilos niya, hindi naman siya sasaktan. Nang gaslight pa nga, di ba? Hindi ko alam kung uso na yung term na gaslight. Noong panahon namin, hindi naman namin alam yung gaslighting. Bago lang yan eh. Pero masasabi ko na ito yung perfect example ng gaslighting. Isa sa mga di makalimutang pangyayari ni Terry ay yung pag-aaway nila dahil lang sa napakawalang kwenta, spaghetti. Nagluluto ng hapunan nila itong si Terry nang makita ni David at si Tahen yung natirang uncooked pasta at ipilit nito na itabi ni Terry yon bago pa raw masira. Hindi ito sinunod ni Terry at sumagot siya na hindi pa naman luto yung pasta. Kaya hindi naman agad ito masisira. So nagalit si David. Sumasagot ka pa ha? Tinulak niya si Terry kahit pahawak nito yung isa sa mga anak nila na 2 buwan pa lamang. Sabi niya, didn't matter if he made sense or not, she was to do as he said. Naging mainit yung pagtatalo nila at nauwi ito sa pagtakbo ni Terry at pagtatago sa basement ng bahay nila. Wala rin siyang ibang mapuntahan dahil yung mga pintuan nila ay dati nang nilagyan ni David ng mga lock na si David lang din ang maaaring makapagbukas. Napaisip siya, if I'm 30 years old, sitting in a box in my basement, hiding from my husband, putang ina, anong ginagawa ko sa buhay ko? Dahil sa pangyayaring ito at sa takot na baka ang susunod na maging biktima ng mga pang-aabuso yung mga anak na nila, tuluyan nang iniwan ni Terry si David at nanirahan sa isang shelter. Takot at puno ng pag-alala, pinilit niyang buhayin ang sarili kasama ang mga anak niya. 2001, sa araw na ibinaba ang desisyon sa divorce nila, binaha siya ng kaba matapos marinig mula mismo kay David ang mga salitang, "Pagsisisihan mo to." Mula ng araw na to ay namuhay ng tahimik at matiwasay si Terry kasama ang kanilang mga anak. At matapos ang ilang taon, 2003, muling nagpakasal si Terry matapos niya makilala at makamabutihan ang isang Nick Nicolay. Trinato ni Nick na tila ba sarili niyang mga anak ang mga bata at naging mabait itong padre de pamilya sa kanila. Di naglaon, nalaman nila na buntis si Terry at dinadala nito ang anak nila ni Nick. Sa mga panahong ito, nilalabanan din ni Terry yung custody ng 2 anak niya kay David. Sabi niya, he's violent towards me. Violent siya sa akin. Bakit dapat siya maiwan sa mga anak namin? Pero dahil na rin natuwa ang korte sa nakitang kagustuhan ni David na makasama ang mga anak, nagawa pa rin nito na magkaroon ng partial custody sa mga anak nila. Kahit pahiwalay na sila, tuloy-tuloy pa rin yung mga pang-aabuso ni David kay Terry. Both verbal and physical. Lalo na sa tuwing hinahatid at sundo niya yung mga anak sa dating asawa. 2 beses ding nauwi sa pagtawag ng pulis yung mga pang-aabusong to, no? Grabe. Kaya naman kinalaunan, nag-file na ng restraining order si Terry laban kay David. Umasa pa rin naman si Terry na makamove on na sa galit si David. Dahil dito, kahit pa may restraining order, nang sabihan niya ni David na ihatid at sunduin mismo sa bahay nito ang mga bata, pumayag siya. Yung bahay na tinitirhan ni David ay ang parehong bahay na tinirhan nila nung mag-asawa pa sila. Tinatabi pa rin ng lalaki yung mga memento ng kasal nila, kagaya na lang ng mga wedding gowns, wedding photos, video footage, at ginagamit pala ng lalaki ang mga ito bilang patunay sa mga anak nila na hindi raw tumupad sa pangako yung mami nila sa kasal nila. Ayon sa mga bata, laging sinasabi ng tatay nila, "Mommy doesn't keep her promises." Ang krimen,
Patuloy niyang hinahatid sundo ang mga bata sa dating bahay nila dahil tiwala siyang nagbago na ang dating asawa. Pero sabi nga nila, di ba, there's a calm before the storm. Isang araw nagtaka si Terry dahil pagdating niya sa labas ng bahay ng dating asawa, sobrang kalmado daw. Sobrang tahimik. Ang weird. Ayon kay David, naglalaro daw ng hide and seek ang mga anak nila at gusto ng dalawang bata na hanapin niya ang mga ito. At kahit pa may masamang kutob siya sa mga nangyayari at sinasabi ng utak niya na huwag siyang maniwala dahil na rin iniiwasan niya na madisappoint ang mga anak niya, pumasok pa rin siya sa loob ng bahay para hanapin ang mga ito. Ito ha, sasabihin ko sa inyo, yung gut feeling nyo, susundin nyo siya palagi. Kasi dahil nature ng tao na ipagsawalang bahala yung mga ganitong pakiramdam unless may malinaw na ebidensya eh. Pero hindi, papakinggan nyo palagi yan. Ang ending, napapahamak pa rin tayo, di ba? Tandaan nyo, gut feelings are always accurate. Most of the time. Cheating? Magtiwala kayo sa gut feel ninyo. May danger? Magtiwala kayo sa gut feel ninyo. They're the whispers of your deepest self. Kaya naman pag may nararamdaman kayong kakaiba sa paligid, mag-ingat na agad kayo at makikinig kayo. Walang masama sa pag-iingat dahil hindi natin alam yung mga susunod na maaaring mangyayari, which is the call. Ilang oras matapos pumunta sa bahay ni David, si Terry ay saka nakatanggap ng tawag mula sa babae ang 911. Halos kasabay ng tawag na ito ay ang pagtawag naman ni Nick sa mga pulis para i-report na hindi pa nakakauwi itong asawa niya. So mula sa mga oras na yon, abot ng 26 na oras ang paghahanap kay Terry. Isang buong araw at 4 na oras. Ang mga pulis, maging yung mga air traffic controller ang naatasang hanapin yung sasakyang dala ni David at nang makita ito, wala pa rin nakitang bakas ni Terry o maging nung mga anak nila. Noong una, sinabi pa ni David na willing siyang tumulong para mahanap ang babae. Base sa mga kilos nito, parang nag-aalala siya sa kalagayan ni Terry bilang isang ex-husband. Dinala niya sa police station kung saan umabot ng 6.5 oras yung questioning. Ayon sa kwento niya, nasa bahay lang daw siya buong umaga at hindi sumipot si Terry sa usapan na susunduin yung mga bata. Kaya naman iniwan niya ang mga ito sa bahay ng isang babysitter. Gumawa pa siya ng kwento para makapasok siya sa trabaho. Dahil sa statement na ito ay nalocate ng mga pulis na Amanda at Holly. Ngunit nang tanungin ng mga bata kung nasaan ang nanay nito, sinabi ng dalawa, hindi nila ito nakita. Naisip ng mga pulis na nagsisinungaling si David sa kanila. Alam din nila na unti-unti na silang nauubusan ng oras para mahanap pang buhay si Terry. At sa kasong ito, bawat paglipas ng minuto, kalaban na nila. Nagpatuloy sa pagdideny si David hanggang 11:30 a.m. sa oras na ito ay sinabi na ng mga pulis sa kanya na kakagaling lamang ng mga ito sa bahay niya bandang 11:03 a.m. Kaya naman, kayang patotohanan ng mga ito na wala siya roon. Dito na nagulat si David dahil nalaman niya na nagawa palang tumawag ni Terry sa 911 para humingi ng tulong. Sinabi rin ng mga pulis na napansin nila ang mga bakas ng dugo sa damit niya. Idagdag pang nakita ng mga ito ang dugo ang damit ni Terry sa loob mismo ng bahay niya. Dito na nagsimulang maging emosyonal at magsalita si David. Ayon sa kanya, inatake raw siya ni Terry kaya naman out of self-defense ay nilabanan niya ito. Naging mabilis daw yung mga pangyayari. Kumuha daw siya ng baseball bat, pinalo sa mukha ng asawa, kumuha rin daw siya ng duct tape pero hindi niya alam kung anong dahilan. Talaga ba? Dahil sa pahayag na to, nagkaroon ng matibay na dahilan ang mga pulis para i-detain siya at kumpiskahin yung mga gamit niya kasama ang isang wallet kung saan nakikita ng mga pulis ang isang card ng storage facility. Agad na pinuntahan ng mga pulis yung storage facility. May ganyan sa kanila taguan. At sa gulat nila, dito na nga nila natagpuan si Terry. Pero naninigas na siya, nanlalamig na, duguan, halos wala ng buhay. Nakita siya na nasa loob ng isang basurahan na punong-puno ng snow na nakatago sa isang sulok ng storage unit. Maninigas ka po talaga sa 84 degrees Fahrenheit. In Celsius, ilan yan? Ayon sa mga doktor, kung hindi pa siya nahanap sa loob ng isang oras, malamang tuluyan na siyang nawala ng buhay. Habang sinusuri ang lugar kung saan natagpuan si Terry, nanlamig sila nang ma-realize nila na kitang-kita mula sa pwesto ni David sa trabaho niya bilang air traffic controller ang mismong storage unit kung saan ito tinatago ang dating asawa. Dito na nila naisip na talagang pinagplanuhan po talaga ang ginawang pagkidnap dito at pagtatago. Ito yung pagkakamali niya. Hindi niya naisip na naiwanan kay Terry yung cellphone nito na siyang naging dahilan para mabulilyaso yung kanyang buong plano. Buti na lang,
nakatawag si Terry. Ayon kay Terry, nang sunduin niya ang mga bata nung umaga kung kailan nangyari ang krimen, naniniwala siya kay David nang sabihin nitong gustong makipaglaro ng mga anak niya ng tagu-taguan. Nalaman niya na nakalak sa kwarto sa likod ng bahay ang dalawa niyang anak. Umiiyak ang mga ito dahil sa gutom at hindi na masaya sa pelikula na iniwang bukas ng ama nito sa kanila. Gamit ang isang baseball bat, alam niyo na nga kung ano yung nangyari, di ba? Nagkasakitan, David tried to suffocate her pero napigilan niya ito sa pamamagitan ng paulit-ulit na pag-iling ng ulo niya. Initali nito ang kanyang mga kamay, paa sa pamamagitan ng duct tape bago siya nito pinasok sa loob ng isang basurahan na siya namang pinuno nito ng snot bago isil ng karagdagang duct tape. Naramdaman niyang nilagay ni David ang basurahan sa likod ng pick-up truck nito bago ito nag-drive palayo. Naalala niyang iwan yung cellphone niya sa bulsa ng kanyang coat kaya naman kahit hirap at naninigas ang buong katawan ay pinilit niyang tumawag sa 911. So tila tumigil ang mundo ni Terry nang mapansin ni David ang paggalaw niya na naging dahilan ng pagtigil nito sa pagdadrive. Kasabay nito ay bigla ring nag-ring yung cellphone niya na naging dahilan para makuha ito ni David bago muling mag-drive ang lalaki. The truth. Nakakakilabot isipin na yung taong dati mong minahal at pinakasalan, yung taong dating nangako na mamahalin at iingatan ka habang buhay, ang siya pang gagawa ng ganitong kabrutal na krimen para lang patayin at gantihan. Actually, hindi gantihan eh. Wala namang ginawa si Terry sa kanya. Nagigets ko naman siguro na hindi pa mawawala yung feelings ni David kay Terry kahit ilang taon na silang hiwalay. Pero iba kasi yung pagmamahal sa obsession. At paulit-ulit kong sasabihin sa inyo to ha, ang taong nagmamahal sa inyo, ayaw kayong masaktan. Yun ang tunay na nagmamahal. The person who loves you wants the best for you. Kahit pa ang ibig sabihin nito ay wala ka sa buhay niya. Wala siya sa buhay mo. In the first place, hindi naman siya iiwanan ni Terry kung hindi siya naging mapang-abuso. No one deserves to be hurt and abused. Hindi lang sa mga babae ito ha, mga lalaki rin. Dahil although hindi ganun karami yung cases ng lalaki na naaabuso, marami pa rin po talaga. No one should be a victim of both physical and emotional abuse, even financial abuse. Naniniwala ako na kung meron ng sakitan sa nangyayari, kahit isang sampal lang, tapos na ang usapan. It will get worse. Pag pinatawad mo ng isa, dadagdag pa yan. Abuse is not something that we should be tolerating. Sabi nga nila, di ba, if respect is no longer being served, find the courage to leave and never look back. Ang pananakit, sign yan na walang respeto sa'yo ang asawa mo, boyfriend mo, girlfriend mo. Walang respeto sa katawan mo at sa pagkatao mo. Sobrang sakit isipin na dahil sa kalupitan ng isang tao, hindi lang buhay ng isang babae yung muntik lang nawala. Tuluyan ding natuldukan yung buhay ng na nasa sinapupunan pa lamang niya. May ganung plot twist pa. Yung mga ganitong krimen, sobrang hirap patawarin at intindihin kahit pasabihin natin na merong mental at psychological issues ang lalaki na masasabi kong hindi imposible dahil sa mga naging kilos at pag-iisip niya, pero hindi yan excuse ha para gumawa ng kahit ano. Ayon sa balita, nakakulong na daw si David. Sinusubukan pa rin daw nitong kontrolin at guluhin yung mag-iina sa pamamagitan ng pagdedemand ng pagbisita mula sa mga anak nila. Sinusubukan din itong tumakas pero hindi ito nagtatagumpay. Obsessive na siya. So hindi po biro ang sinapit ni Terry sa loob ng 26 hours na tila hinahabol siya ng kamatayan. Pero sabi nga nila, a woman is like a tea bag. Only in hot water do you realize how strong she is. Ayon sa kanya, hindi man maibalik yung mga daliri na nawala rin sa kanya. Ang dami niya pinagdaanan talaga. Nagpapasalamat pa rin siya na nalampasan niya ang bangungot na iyon at di na niya kailangan pang makitang muli yung dahilan ng mga bangungot niya. Promote ko lang po, lalim, pasensya na. Promote ko lang po yung aking second channel kung gusto niyo makita yung aking Vietnam trip. Pagkatapos ng aking Thailand trip, may mga vlogs po ako dyan. Sana ma-enjoy nyo. Ito yung aking question of the day bago kayo mag-like, subscribe at notification bell. Alam ko controversial ang tanong na to pero gusto ko pa rin malaman kung ano ang opinion nyo. Kung kayo ang tatanungin, pabor ba kayo sa pag-approve ng divorce dito sa Pilipinas para maiwasan ng domestic violence? O baka naman para sa inyo, hindi ito dapat ipasa dahil mas malaki ang tsansa na abusuhin daw ito ng mga tao. I-comment nyo sa ilalim. So yun lamang po. Ito si Glado III at ito ang aking kwento. Ay, nagsasalita ako. Wala na akong pakialam kung may nakatingin sa akin, no? Normally, matatakot ako. Normally, kakabahan ako. Pero hala, pag last night ko na, ayoko nang umuwi. Ayoko na sa Philippines. Sorry, Philippines. Sandali, nagpapanik ako. Sandali. Sandali.
nung ano, tara, sabi ko, ay, peaceful, tapos may crocodile. Diba? And this is something that I've experienced many times in my life. Now, when it's the scariest to jump, that is exactly when you jump.